Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga mami dyan, katabi nyo rin bang matulog ang inyong mga anak? Maging alisto pa rin dahil sa Iligan City, isang bantay saradong baby ang nakagat pa rin ng daga. Pasintabi naman sa mga naghahapunan. Ang inang si Zaira Bell mula Iligan City, dinadaga daw sa tuwing binabalikan ang Facebook post niyang ito. Sa mga pinost kasi niyang litrato, makikitang nagkalat na dugo sa kanilang kama na mula sa nadiskubre niya sugat sa paa ng kanyang 1 taong gulang na anak. Na-shock at kinabahan kasi ang dami na po talaga ng dugo. Pagtingin ko sa paa niya doon, umaagos pa talaga yung dugo. Habang sila ro kasi mahimbing na natutulog, si Baby Jessel nakagat na pala ng daga. Mga ilang araw po, umuulan, marami na po talagang daga. Hindi din po kami nag-expect na aakyat dyan sa bahay. Si Baby Jessel sinugod sa ospital. Dalhin nyo na sa ER yan kasi may rabies. Kuya Kim, meron nga bang rabies sa mga daga? Kuya Kim, ano na? Ang mga daga ay bihirang makikitang may rabies at hindi sila kilalang nagtatransmit ng rabies sa tao. Di tulad ng mga aso, pusa at paniki. Gayunman, ang kagat ni mabait, delikado pa rin. Maaari kasi ito magdulot ng tetano. Ang tetano ay isang bacterial infection na dulot ng Clostridium tetani. Yung bacteria na yun, common sa mga maduduming lugar, sa lupa, sa putikan, madumi ang mga daga talaga. Kaya it's common na dala-dala din nila yung bacteria. Kahit maliit lang yung sugat nun, pwede siya magdulot ng tetanus infection, which is very dangerous. Kaya payo ni Doc, Yung simpleng kagat ng daga, pwedeng magdulot ng mas matinding pagdurugo at bata, no? Kasi sensitive ang skin. Best way para tigilan yung pagdurugo is to apply pressure. Kailangan diinan yung parte na nagdurugo. Kung bata, hindi mo naman pwedeng lagyan ng alcohol, no? Mas effective na paraan ng paglinis yung sabon tsaka tubig. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Kung hindi pa bakunado yung bata, no? Kailangan ng anti-tetanus na vaccination. mabuti na lang daw si Baby Jessel bakunado na. Hindi siya binigyan ng shot, paracetamol at saka amoxicillin para sa pamamaga ng paa niya. Kaya si Zaira Bell, doble ingat na ngayon. Hindi na po kami natutulog na off yung nag-cleaning kami. Pero maliban sa tetano, may isa pang peligro na dala ng mga daga. Kailangan nating mag-ingat, lalo pa ngayong tag-ulan. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng Leptospira bacteria na karaniwan nakukuha sa pamamagitan ng direktang kontak sa ihi ng hayop na may leptospirosis gaya ng daga. O di kaya sa kontaminadong tubig, lupa o pagkain. Maaari ito magdulot ng kidney damage, meningitis at liver failure. Kaya ngayon tag-ulan at madalas bumaha. Iwasan ang paglubog at paglangoy sa tubig baha, lalo na kung kayo ay may sugat. Mainam din na magsuot ng proteksyon gaya ng bota sakaling kailangan mong lumusong sa baha. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.